Share ko muna to mga ka-clear. At anin natin to ha, aralin natin to. Hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon ko. Okay mga ka-clear, maliwanag ha. Hindi siya kinonsulta. Dahil hindi niya iniisip ang impeachment sa ngayon. Diba? So, for me mga ka-clear, bakit nanguna yung mga DDS lawyers na to? Totoo ba na hindi siya kinonsulta para hindi lumabas na panic mode ang Vice Presidente? O talagang di lang siya ginalang ng mga DDS lawyers na to? Maraming choices eh, okay. Hindi talaga siya kinonsulta, nagpabida-bida. Diba? Nagpabida-bida ang mga DDS lawyers para pagka sa 2028, pwede silang masama sa senatorial slate. Diba? Sa mga senatorial balls. Sino maniniwala hindi sila nagkonsulta sa VP? Yan, Maylin. Tama. Okay? Better choice natin yan. Pangalawa, in-inform siya kasi lagi naman yung mga kausap ng ato eh. Diba? Parang hindi naman kapanipaniwala hindi sila nag-uusap-usap, diba? Alam niya, pero dapat lumabas na hindi siya yung nagpapanik. Dapat hindi lumabas na siya may gustong ipatigil ito. Okay? Pangatlo, baka ina-assess nila. Ano ang lagay nila sa Supreme Court? Sino ba yung nagbalita? Si Coach Jared ba yun? Ayoko na banggitin ko anong binanggitin si Coach Jared kasi medyo negative sa Supreme Court. Diba? So, kung ano yung sinabi ni Coach Jared doon, medyo nega yun. Ha? So, ayoko naman bahiran ang ating Supreme Court. Balita lang naman yun na hindi si Coach Jared ang nagbalita nun. May nakapagsabi. Pero si Coach Jared, syempre question mark din yun. Diba? So, sa atin din, mga ka-clear, kung ayaw natin bahiran ng negatibo yung integridad ng Supreme Court. Diba? So, pangatlo yun. Diba? Pangatlo yun, kung may hinintay sila. So, pero sa akin, kung totoo na hindi niya alam, wala nga, doon tayo kunyari, hindi niya alam, hindi siya kinonsulta, hindi ba kabastusan yon on the part of the DDS lawyers na nag-file? Doon tayo sa pangalawang, sa una muna tayo. Bakit medyo kabastusan mga kakil? Hindi sila yung ini-impeach. Diba? Kahit sabihin mo taxpayer ka, hindi kayo yung ini-impeach. So, kung hindi kayo ini-impeach, hindi kayo, wala kayong legal personality. For me, doon lang tayo. Kasi yung taxpayer, parang lahat pwede i-file. Pero sa akin, wala silang legal personality to file this case kasi di nila alam kung gusto pa rin ba ni VP Sara ng bloodbath. Diba? So, nanguna sila, nagpabida sila. Sabi ko nga, mga kaklik kagabi, nabanggit ko, kaya na sila napasama doon sa decision ng Supreme Court. Kasi yung una, nag-file naman talaga si VP Sara. Diba? Nag-file si VP Sara. So, kung nag-file si VP Sara, edi pwede na consolidate na yon. Pero ngayon, hindi ko alam, hindi sila nag-consult dahil plan nila magpasa talaga sa SC at hindi defense panel niya para hindi masabing tumatakbo na naman sila sa SC. Yun nga eh. Diba? Pwedeng ganun eh. Para hindi ba labasing panic mode? Kasi ang nangyayari ngayon kay VP Sara, sasabi niya, wala siyang pakialam sa impeachment, hindi niya iniisip ang impeachment, ang iniisip niya, ang taong bayan, ang iniisip niya yung mahal na krudo at presyo ng mga bilihin. Diba? Pero yung kapatid niya nandun sa Italy. Diba? Okay. So, doon muna tayo sa hindi siya ginalang. So, i-assume natin totoo to ha. So, dito mga ka-clear, so, kung lumalabas na hindi siya kinonsulta, doon na tayo, kunwari, maniwala na tayo doon. Maniwala na tayo muna. Hindi siya kinonsulta. Paano nila nagawang magsampa sa petition para ipatigil yung impeachment kung yung taong ini-impeach, baka gusto naman na matuloy. Baka gusto niya ng blood bath. Diba? Unless, yung lawyers niya, yung 16 lawyers niya, kausap itong DDS lawyers. Sige, kayo na mauna mag-file. Sunod kami. Drama.
Ba? Well, anyway, ang drama naman kasi sa kanila, normal lang. 'Di ba? Paano, 'di ba, sabi niya kung gustong-gusto niya nang ilabas si Mary Grace Piatos. Gustong-gusto niya nang ilabas, kung bakit kinuha yung 125 million, ipinasa agad in cold cash kay La Chica. Bakit gusto niya i-explain? Bakit inunahan itong mga DDS lawyers na ito? Hindi pala naiisip ng Vice Presidente yung patungkol sa impeachment, tapos inunahan niyo siya. Hindi ba ito pakikialam sa kung ano ang kagustuhan ng taong involved dun sa impeachment? Diba? Imagine mo, ang word is, hindi siya kinonsulta. Ibig sabihin, doon tayo sa totoo, kunyari totoo yun isipin natin totoo yun. Hindi siya kinonsulta, so ibig sabihin, nagpabida. Nanguna, yung mga DDS lawyers, para, mates? Mates? As the waters. Ano mangyayari? Anong pakiramdam nila sa Supreme Court? May ganun kaya? May ganun kaya? Diba? So, tuloy tayo. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. Okay? So, iniwan niya na lahat sa mga abogado. But still, yung nag-file ng petition sa Supreme Court, di niya mga abogado. Di niya abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas. Ano na? Makaka-clear. Medyo lumilinaw ba? Totoo bang hindi siya kinonsulta? O nagdadrama lang? Kasi nagpapasalamat naman pala siya. So, may basbas na. Na nagpapasalamat siya, ibig sabihin hindi niya pala ito, akala ko kasi binulid niya Akala ko itinatwa niya. Hindi naman pala. So, ano na yung totoo? Mga ka-clear. Totoong wala kang alam? Totoo bang hindi mo pinlano? Totoo bang hindi ka kinonsulta? Pero nagpapasalamat siya. Happy siya. Actually, sabihin na ipaglalaban ng konstitusyon, hindi. Kasi ang pinaglalaban nila dyan, ikaw. Diba? Bluff at totoo. Bluff bath. Yan, baka ito. Addicted sex, tama. Bluff bath. Minsan nakikita mo sa salita Diba? Hindi tayo kinonsulta. Iniwan ko na lahat yan. Hindi ko yan iniisip. Iniwan ko na lahat yan sa aking mga abogado. 16 lawyers. Pero nagpapasalamat din siya sa mga abogadong hindi parte ng kanyang team na ipinaglalaban ng konstitusyon. Diba? So, ang papalabasin nila dito, they are not fighting it for VP Sara. They are fighting for the provisions of the Constitution. Diba? Lumalabas kasi yung totoo. Diba? Hindi kinonsulta. Alam mo sa akin, mga kaklira, isang tao, siyang nasasangkot sa isang kaso, tapos may magmamagandang loob, sasampa namin ito para sa batas, na hindi inaalam kung ano ang gusto ng taong involved. Diba malabo? Malabo, diba? Saka kung tutusin, kung konstitusyon na pag-uusapan dito, mga clear, sobrang due process na ang ibinibigay na pagkakataon dito kay VP Sara. Kaya nga nagtataka si Luistro, si Congresswoman Luistro, ano pa ba, kumbaga, by the book, step by step, ginagawa nila. Dahil yun ang naaayon sa kanilang rules, yun din yung naaayon sa ginawang desisyon ng Supreme Court. So, saan kayo lulugar? Pag hindi nagkaroon ng hearing, tinakbo agad sa pinasa agad sa Supreme Court, sa Senado. Humingi ka ng due process. Ngayon, binibigyan kayo sangkaterbang pagkakataon dahil sa due process na yan. Umaangal din kayo dahil sobra. Ayun yung pabuksan yung iba. Diba? So,
Well, anyway, tuloy tayo mga kakilala. Nakita natin nagpapasalamat naman pala siya sa grupo na nagsampa ng kaso or ng petition sa Supreme Court para ipatigil ang impeachment proceedings. Dahil, nako mga kaklir, lalabas na yung mga witnesses. Bilangin natin. Una, of course, nandiyan si Senator Trillanes. Diba? Syempre, kailangan ng AMLAC, mga record sa AMLAC. At mukhang hindi ito makakaila dahil mismo dati, yung Deputy Ombudsman, nakuha ang records from the AMLAC. At yung taong nakakuha ng records sa AMLAC, tinanggal. Nino, sa utos ni dating Pangulong Duterte. Bakit? Ayaw pabuksan. Of course. Ang mga ari-arian. Sabi nga, di ba? Kung wala ka namang kasalanan, di ka matatakot magpaimbestiga. Pero bakit parang lumalabas? May tinatago talaga. Yun, di ba? Parang, hindi ko sabi may tinatago kayo, pero bakit ba parang ayaw na maglabas ng anuman? Diba? At pilit na nagtatago. Hindi nagtatago. Nagpipilit na kumuha ng proteksyon muli sa Supreme Court. Diba? Bakit parang lagi ang kanlungan ng mga Duterte ay ang Supreme Court? Diba? Anong meron sa Supreme Court? Ang tanong, makikialam bang muli ang Supreme Court sa procedure ng House of Representatives? Diba? Mga ka-clear, inamin, ulitin natin to baka yung mga bago dito hindi nila alam. Inamin mismo ni sino nga yun? Nakalimutan ko yung name, si Pastor Quiboloy. Inamin mismo ni Pastor Quiboloy sa March 10 or 9, basta kasi maabot ang madaling araw. Alam mo naman si dating Pangulong Duterte, maabot ang madaling araw eh. March 9 or 10, 2024? 24? Oo, bakit? Kasi naman, na-arresto na siya ng bandang March 10, 11. Nasa Hong Kong sila noon eh. Sa 2024 yon mga kalis. Sa gikan sa masa. Yan. Inamin mismo ni Pastor Quiboloy na itong si dating Pangulong Duterte, mayor pa lang, naglalakad ng kaso. Pinupuntahan ang lahat ng dapat puntahan. Diba? So, anong gagawin kaya nila yan? Kung eksperto naman ang Duterte sa pagkausap sa dapat kausapin. That's the question. Diba? Well, hindi tayo ang nagbunyag niyan. Si Pastor Quiboloy at nagpapasalamat siya ng matindi dito sa kanyang kay Tatay Digong niya dahil niligtas siya sa pagkakakulong ng dapat ay 6 na taon. Diba? So, ito tanong konti lang tayo, konting segue lang tayo kasi pinag-usapan natin, nagsasampat, humingi lagi ng tulong sa korte. Kung napagbigyan na hindi makulong si Pastor Quiboloy ng 6 na taon at sigurado naman dahil nagkaroon ng pagkakasala sa land conversion. Sa land conversion. Ano pa kaya yung gagawin ni Tatay Digong niya sa mga kaso niyang child abuse noon? Dismission, di ba? Unanimous yun sa fiscal, sa prosecutor's office ng Davao City. Dismiss. Kaya nga nakarating sa DOJ at nag-appeal at nag-file ng petition. Di ba? Doon tayo humugot, mga kaklir. Kung kaya nilang kumausap ng dapat kausapin, ano kaya yung ginagawa nila ngayon? Ba? O hindi yung tinanggi ni dating Pangulong Duterte na nilakan niya yung mga kaso o kinausap niya dapat kausapin sa mga kaso ni Pastor Quiboloy. 2 beses yon. At inamin yun ni Pastor Quiboloy. So, ganun yung galawan nila. So, we hope and we pray na
na hindi nila gagawin yun sa Supreme Court. Kahit sabihin mo pa na ilan dyan ay na-appoint ng dating Pangulong Duterte because we have to believe in the integrity of the Supreme Court. Yan dapat ang mananatili sa puso natin, sa isip natin, na ang Supreme Court ay maayos, mapagkakatiwalaan, at hindi nalalakad ni numan. Oh, sabi nga ni Toby Chanko, 1,000,000% ay hindi nalalakad si VP Sara, according to him. So we also hope na hindi siya lumalakad ng kaso. Diba? Tuloy natin mga kakita. At kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng Next question, Bril. Re-election na naman, aside sa election related. Aside dun sa apat na sinabi mo na may tumausap na sa'yo na maging Senate slate, nadagdagan ba at may mga partido naman na lumakot sa'yo? Ako sa ngayon, hindi ko muna iniisip, although nag-declare na ako ng aking kandidatura. I am a presumptive candidate for the 2028 presidential elections. Pero hindi ko pa yun pinagkakatahan sa ngayon. Tulad ng impeachment, hindi yan ang prioridad ng iniisip. Kaya pala, mga kakliri, kaya pala hindi siya uma-attend kasi hindi niya prioridad mag-report sa bayan tungkol sa mga isyung kinapapalooban niya. Diba? Ano ang kanyang prioridad? Mukhang prioridad niya mangampan niya eh. Diba? Prioridad niya na maikot ang isip ng tao na siya ang savior ng Pilipinas. Diba? So lumalabas dito na hindi niya prioridad. That's why, mga kaklear, yung bloodbath na sinasabi niya, joke lang yun sa kanya. Kasi kung talagang prioridad niya, mga kaklear, kung totoong prioridad niya na siya ay magsabi sa totoo, ng totoo sa mga Pilipino, hindi yan totoo yan, hindi totoo yan, kulustay niyan, hindi totoo yan, uunahin niya yan. Pero, ang ginagawa niya, pasyal ng pasyal, labas ng labas for maybe to campaign.